Dapit hapon na nun dalahan nga kami ng aming suki ng dalawang malalaking isdang bangus. Halos parehas na parehas nga at pareho nga tumitimbang na 1 kilo at 8 guhit. Pero sabi nga kahit pareho pa yan ang presyo at pareho pa rin ang timbang ay meron pa rin yung pagkakaiba. Isang payat at isang mahilab-hilab. At syempre doon tayo sa mahilab-hilab, alam nyo naman na matataba, yummy, charing. So ayan, pinahawakan ko muna sa aming suki yung isda para naman makita ninyo kung gaano talaga siya kalaki. Bihira na ang nakakapaglako ng mga ganitong isda, kaya naman kapag merong nagtinda ng mahilab-hilab at medyo mura ay talaga namang nag-aagawan. Kaya naman salamat sa aming suki na kapag nakahuli nga ang kanyang itay sa laot ay kami nga muna ang unang dinadalhan. At medyo nagsisi pa nga si inay dahil sabi nga niya isa na nga daw ay nakuha na nga rin namin yung isa para nga daw i-stock na lang sa rep para halimbawa kung wala kaming ulam ay meron nga kaming maiuulam. So bali inantay ko muna na makabalik yung aming suki bago ko nga linisan yung isda kasi nga siya nga po nagbibideo sa akin habang nililinisan ko nga yung isda. Saglit ko nga lang din siyang pinagbideo kasi nga nahihiya ako at medyo dumidilim na rin ng oras na. Pero yan. Sabi nga niya ay okay lang daw na kunin ko siyang taga-video habang naglilinis nga ako ng isda kasi alam nyo na, chika-chika, charing. Pagkatapos ko namang malinisan yung isda, inilagay ko muna sa isang plastic at itatabi kasi nga meron na nga kaming ulam. Nung time kasi na magtinda siya ay nakautang na nga kami ng tinapa, charing. Medyo madilim na kasi na maglako nga siya ng isda at meron na nga kami nakahandang ulam. Kaya naman sabi ni Ina, ilinisan ko na nga laang daw at saka ko nga daw ilagay sa rep para naman daw kinabukasan namin iulam. Dati nga kapag nakakabili kami ng mga isda ng alanganing oras, diretso lagay na nga sa rep at hindi na nga namin nililinisan para daw kapag kaniluto ay sariwa pa. Pero dahil sobrang laki nga ng bangus at hindi nga kakasya sa rep dahil maraming ang laman, kaya naman nilinisan ko muna. Kinabukasan naman, bali nga kanina, pagkapasok nga ng mga estudyante ko ay lumabas nga ako para nga bumili ng mustasa pati na nga ng miso. At ewan ko kung ako lang ba, basta nakalabas ako ng bahay ay napakarami ko ang istasyon. Chika dito, chika doon, charing. Napakadalang ko naman kasi makalabas ng bahay, kaya naman kapag ako'y nakalabas ay parang ako nakakawala sa hawla. So eto na nga, pagkatapos ko nga makabili ng mustasa at saka nga ng miso ay nakapagayat na nga rin si inay ng sibuyas pati na nga ng kamatis. Ay sorry na kaagad doon sa nagliliwanag na araw na kontra nga sa camera, kaya naman ganyang kaliwanag yung aking pagbibideo. Ay sa totoo lang ayoko magluluto kami ng ganyang oras kasi nga yung liwanag ay sapul na sapul nga sa aming lutuan. Hinarangan ko na yan ng payong pati na nga ng batya pero wala pa rin akong nagawa. At kapag nga pala kami ay nagluluto ay hindi nga pwedeng hindi ko bibidyohan ng aking inay dahil sabi nga niya kapag hindi mo ako sinama sa iyong vlog ay hindi ko nga i-share iyan. Charing. Kaya naman tuwing mag-upload ako ng mga video ay hindi talaga pwedeng mawala ang mukha ng aking inay, abay mawawalan tayo ng taga-share. Kaya asahan nyo na kapag nga wala ang mukha ng aking inay sa aking mga ibinablog ay hindi nga niya yan i-share. Charing. So eto na nga, luto na ang ating sinigang na bangus sa miso at tamang-tama lang talaga kasi nga kadarating lamang ni Criminology. Wala siyang pasok ngayon pero maaga pa lamang umalis na nga siya sa amin dahil meron nga daw silang workout. At baka magtaka kayo kung bakit palaging bandaming nilulutong ulam ni Inay, napakarami po niyang binibigyan. Basta nakaluto na si Inay at nahango na nga yung ulam ay meron na nga iyang kanya-kanyang lalagyan. Meron si ako, meron si ganyan, meron si ganito, meron si ganiri at dami na nga rin ang ulam nila sa hapunan. Tutuusin sina Inay ay pwede na nga silang bumili ng mga lutong ulam pero dahil hindi nga nila nakasanayan kaya naman kahit dadalawa lamang sila sa bahay ay nagluluto nga iyan. Pag magluluto naman siya, hindi naman pwedeng para lamang sa kanilang dalawa. Syempre kadamay ako, ang kapatid ko, ang kapatid niya at saka nga yung ibang manghihingi kaya nga bandami niya niluluto palaging ulam. At ang ulam ko nga ay 3 piraso at yung isang gilit nga ay pinadala ko kay Criminology para nga ibigay kay Kim. Katapos ko nga makuha yung aking ulam ay ayan naghain na rin ako at grabe nalula ako sa laki ng isang gilit na bangus. Ito nga yung ulam na hindi namin pagsasawa ang iulam at mas lalong hindi namin ipagpapalit sa karne. Parang kailan lang nung nagluto nga kami ng sinigang na bangus sa miso at ito na naman nga uli. Papaksiw nga sana namin yan kaya lang yung mga bata nga rito ay mahilig nga sa mga may sabaw kaya naman sinigang uli namin sa may miso. Nung last na magluto kami niyan ay medyo nabitin nga kami kaya naman ganyan uli ang ginawa naming pagluluto. At naalala ko nga noon dito sa amin sa may isla pagkatapos nga ng bagyo ay dagsa nga ang mga bangus. Abay ikaw na lang talaga magsasawa dahil kapag nga bagyuhan ang mga bangus nga ay halos ipamigay na. Pero ngayon ay wala na nga nangyayaring pamigayan ng bangus kapag nga bumabagyo. Abay kung gusto mo ng bangus abay bumili ka. Charing. Ay kain na ho, yun lang, salamat.